Good day mga ka-earner. Ito nga pala tayo ngayon sa ating goat farm. So nandun pa yung ibang kambing natin sa pastulan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung anong goat breed ang the best. So goat breed 101. So ano nga ba ang bibilihin yung kambing? So ito, ang meron sa akin na goat breed ay Boer at Anglo-Nubian at meron din akong native. So, ano nga ba ang different types of goat breeds? Meron tayong iba't ibang goat breeds. So, meron dito sa Pilipinas ay syempre yung native. Kapag native, yung tenga nila ay maiksi. Papakita ko sa inyo yung native. Yung iba kasi ay nandoon pa. So, meron akong mga pure native dito. Madami sila. Ayan. Pure native. Ang kanyang tenga ay maiksi tapos nakatayo. Siya ay maliit. Kahit na matanda na siya ay ganyan na lang siya kalaki. Yan ay isang native. Ito naman ay pure breed na Boer. Sabi ng pinagbilihan ko, ito nga daw ay pure breed. So, kung ito man ay F4, okay lang naman sa akin. Pero malaki talaga siya. Ang Boer kasi, kapag native, maliit lang ang native, up to 25 kilos. And then, kapag Boer naman, ito ay meat type, kaya siya ay malaki. Marami siyang meat. Pero kapag ang gusto niya naman ay yung dairy type na goat, nanunuwag siya. So, ikukulong na natin. Kung ang gusto niya naman ay yung dairy type, ayan. Diyan siya sa kanyang kwarto. Kapag dairy type ang gusto niyong kambing, meron tayong Anglo-Nubian. So, wala nga ako ditong Anglo-Nubian na yung maraming percentage. I mean like F4. Meron pala akong F4 na Anglo-Nubian pero may lahi kasi yun na sa anin. Kapag sa anin, parehas lang sila ng Anglo-Nubian na maraming gatas na naproproduce. At the same time, ito ay matatangkad. So ito rin ay mabigat at marami ring meat. Pero syempre mas malaki ang ating Boer compared sa mas malaman ang Boer compared sa ating mga Anglo-Nubian. Pero ang Anglo-Nubian naman ay mas matatangkad. Ito, meron tayong F2. So ito nga ay galing Batangas. Meron tayong F2 na Boang. Ito ay Boang. Crossbreed na siya ng Boer at Anglo. Pero kaya siya naging F2 dahil yung tatay niya ay Boer, full blood, at ang kanyang nanay ay F1 na Anglo-Nubian. So ganun ngayon, kaya siya ay naging F2 na Boang. Pero ito ay Anglo na F2. So yung nanay niya, F1 na Anglo, tapos yung tatay niya ay isang pure breed na Anglo-Nubian. So kung ano nga ba ang goat breeds na the best para sa inyo? Unang-una dyan, ano nga ba ang goat breed na, ano nga ba ang purpose nyo? So para sa pagpili ng goat breed, ano ang purpose nyo? Kung ito ba ay meat type or dairy type, dalawa lang naman yan. Most of the time, sa atin, ang pinipili natin ay meat type. So, syempre, kapag meat type, pwede mo rin naman gamitin ang breed ng Anglo-Nubian. Bakit? Bakit Anglo-Nubian? Dahil ito rin naman ay mabigat. At the same time, marami pang gatas. Pero syempre, mas malaki pa rin ang ating mga Boer. So ito na yung native natin. Buntis na itong mga to. Ganito F2, tapos native ulit. Ito may lahing sa anin. Ito ay pure native, tapos yun ay upgraded lang na native. So ayan sila. Umakyat na nga. Ewan ko lang kung sino pang naiwan doon. Meron pa. Parang nawawala ang ating F5 na Anglo-Nubian. Oo nga no, nawawala siya. So hahanapin ko. So yun mga ka-earner. Ano nga ba ang goat breeds na dapat nyong piliin? So depende nga ito kung dairy type or meat type. So sa akin ay meat type. Kaya meron din akong Boer pero mas gusto ko ng Anglo-Nubian. So kaya bibili tayo ng
someday makakapag-upgrade din tayo ng pure breed na Anglo-Nubian. So bakit? Dahil syempre kapag nanganak sila, maraming gatas, mas masusustain nila yung pangangailangan ng mga anak nila at mas mapapalaki ito ng maayos. O kaya, I will suggest sa inyo, ang kunin nyo ay Anglo-Nubian, pero okay lang na may crossbreed dito ng native. So parang ito, F2 siya, pero malaki na rin kahit na 6 months old pa lang. So ayun nga mga ka-earner, end ko na dito ang video dahil nawawala ang aking kambing na bulog. Hanapin ko muna. Thank you for watching. God bless. So yan mga ka-earner, ito yung mga hinarvestan ko na to, kinuhanan ko na tong mga kakawati natin. So grabe na ang kaba ko, pero nawala na ngayon dahil may nakita akong gumagalaw doon. Feeling ko yun na ang ating bulog. So hindi pa nga pala tapos to ating hagwar, at ito ay ano na siya, kinakalawang na. So pipinturahan natin yan mga ka-earner. Maggagawa ko ng ibang video. Ayan na, nandito siya. Kinabahan ako. Yung mga siya mga ka-earner, yung F5 na Anglo-Nubian natin. F4 pala. F4 ba? F5? Na-stuck siya doon. Buti na lang. Ito nga ay 5 months old. 6 months old pa lang. Kanta natin siya. Malahi nga siyang sa anin. Wala akong pamputol dito. Hanggang dito na lang. Yan na nga siya mga ka-earner. Yan na siya. Nauna na nga ako dito dahil kumuha ko ng pako at martilyo. Ayusin natin yung bakod doon. So hindi na kinabahan ako, pero ngayon thankful din ako dahil ganun nangyari sa kanya. Dahil nakita ko doon yung bakod na yung hindi pa naipako na hagwar. So makakalusot na pala yung kambing. Nabagsakan siya ng puno ng kahoy. Kaya yan ngayon, aayusin ko na. So yan ang may lahing Anglo-Nubian mga ka-earner. Tangkad din. At malaman din siya. Ayusin ko na yung bakod.